Preparasyon para sa long weekend, traffic at New Year celebration ating alamin kasama si Charlie Del Rosario, ang Command and Control Operations Center Chief ng Department of Transportation. Sir Charlie, magandang tanghali po at Happy New Year sa inyo. Hi Ninya, Happy New Year. Happy New Year po sa lahat na nanonood. It's Friday. Sir, ano po ang inyong mga ginagawang paghahanda para sa inaasahang exodus, itong bigat ng trapiko, lalo na po sa Metro Manila ngayong nalalapit na ang bisperas ng bagong taon? Opo, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagbabantay sa mga terminals natin dito sa pinakamalaking land port natin, diyan sa PITX. Nandyan pa rin po ang grupo ng kagawaran ng transportasyon at ina-assist natin yung mga passengers habang naghihintay po sila ng mga masasakyan nila. At dito rin po sa mga bus terminal along Manila area at saka Sucubao, nakamonitor po tayo buhat pa nung Kapaskuhan hanggang tuloy-tuloy po to hanggang January 8 po. Okay, kumusta na po yung trapiko, daloy ng trapiko ngayon sa mga oras na ito? Sa mga oras na to, kung mapapansin natin, no, maluwang po ang, kung pag-uusapan po natin ay EDSA area, medyo maluwang po yung main carriage natin. Pero expect po natin yan mamaya ng konti dahil alam naman po natin last working day po ngayon at exodus po yan. We are expecting po na bibigat po yan both southbound, papunta ng outside Manila southbound at saka ng northbound po natin. Okay, so wag tayong sumabay sa rush hour kung kayo ay nagpaplano nga umalis. Puwera na lang po sa mga may trabaho. Talagang hanggang may oras po talaga sila. At ang inaasahan nating rush hour, sir, tama po ba? 5 p.m. onwards? Ano po yung heaviest traffic na inaasahan natin ngayong araw? Yung holiday po natin, yung holiday rush, in-expect po natin yan kasi meron ng mga kwan yan eh. May mga nag-time in na ng mga alas 6. So ang time out yan, mga 4 o'clock. So pwede po yung mga 4 o'clock from the office, diretso na po sa mga bus terminal, lalo na po yung mga naka-reserve na ng mga ticket nila sa mga bus at papunta na po ron. Yun naman pong mga pribado nating sasakyan, expected po yan from the offices kung wala na po silang babalikan at susunduin sa kanilang mga bahay-bahay. Sasabay na rin po yan lalabas. So mga more or less, mga 4 p.m., tama kayo, 4-5 p.m., diretso na po yan hanggang bukas ng madaling araw. Hindi rin po natin dinidiskwento yung posibilidad ng mga lalabas ng Kamaynilaan, magta-travel north and south, na ang kukunin nilang oras ay yung mamayang maghahating gabi. Kunin ko na yung pagkakataon niya, no? Remind lang po, pag tayo ay biyahe, kahit from privado man yan o pampublikong sasakyan, siguraduhin po natin nakakondisyon po tayo physically, lalo na kung tayo ang driver, at saka yung mga sasakyan na rin po natin, dapat nakakondisyon po yan. Oo, lalo na po yung mga inaantok sa daan, ano? Mas mabuti pa ay tumabi muna, no, sir? Ganun po ang sinasabi nila, tumabi muna, matulog ka muna, huwag mong pilitin. Tama yun, Ninya. Lagi ko ngang ina-advise, no? Pag tayo ay inaantok, kasi may mga advice na pag inaantok ka, labanan mo habang nagmamaneo. Hindi po yun yung advice ko. Pag po tayo ay inaantok at nagmamaneho po, huwag po nating lalabanan. Respeto po natin yung antok. Itabi po natin, marami pong gasolinahan dyan. Tabi po natin mabuti yung sasakyan. Matulog po tayo, idlip natin. Kasi po yung kaisipan na nilalabanan natin yung antok, sa totoo lang po yun na yung pangunahing pangitain na wala na po tayo sa konsentrasyon sa pagmamaneho dahil nag-iisip na tayo na nilalabanan yung antok. Huwag po sana natin gagawin yun. Oo nga po, ito pong usapin tungkol naman sa driver ng police mobile na biglang pumasok dyan sa EDSA busway na bumangga sa isang pampasaherong bus. Ano po ang update dito at ano ang hakbang ng CCOC tungkol po dito? Actually, Ninya, ang nangyari dyan,
may nag-attempt na pumasok dito sa EDSA bus carousel along Santolan area. Kita naman po sa video na iniwasan po nung ating bus na bumabaybay dyan sa bus carousel para iwasan po yung sasakyan na yan. At yung nangyari po, imbis na po dahil sa pag-iwas, hindi po bumangga dun sa sasakyan na yon, pero bumangga naman po sa railings. As of now po, nakasubmit na po tayo ng report natin dyan at hinihintay na lang po natin kung ano man naman po yung aksyon ngayon ng Philippine National Police dahil nga po na-identify yung sasakyan. Ganun pa man po, ang latest pong nakuha nating news is that ang kapulisan po ay nag-issue na po ng suspension order, nakasuspend na po yung driver at tinitignan na po nila kung ano yung mga possible administrative cases that would be charged doon sa nagmamaneho po nung sasakyan na yan. On our part po, tuloy-tuloy po tayo makikipag-ugnayan no, sa PNP para makuha kung yung detalye nung katauhan nung driver nung sasakyan na ito. Sa awa ng Diyos po, yung mga pasyente po na medyo nahilo, nasugatan ng konti ay nakalabas na po ng ospital at tinulungan po yan ng operator ng bus na sinasakyan nila. Linawin lang po natin, no, Sir Charlie, hindi po otorisado itong police mobile na pumasok dyan sa EDSA busway. Di ho ba? Ano daw po ang dahilan ng driver sa ginawa niyang biglang pag-swerve dyan po sa busway lane? Liwanagin natin, Ninya. Yung pong listahan natin na pwedeng pumasok sa EDSA bus carousel na mga sasakyan ng gobyerno, kasama po dyan ang fire department, ambulance, at saka ang Philippine National Police. Pero yun ay papayagan lamang kung nasa official duty or nag-responde po sa isang emergency. Napag-alaman po natin na yung sasakyan na ito, police nga po, identified police car siya, pero naka-assign po siya sa National Police Training Institute, NTPI. Kaya po hinahayaan natin ang kapulisan na mag-conduct po ng investigation dahil nga po, yun nga, tama yung tanong nyo. Ano po ba ang bakit siya nandyan? National Police Training Institute po siya. So basically, ang kwa namin dyan, appreciation po namin is hindi po siya rumiresponde sa isang emergency situation dahil yung sasakyan po ay naka-assign sa National Police Training Institute. Makikita po yan dun sa sidings ng sasakyan, NPTI ang nakalagay. Okay, hintayin po natin no, yung investigasyon ng kapulisan tungkol dyan. No? Pero dahil pinag-uusapan pa rin po natin ang EDSA busway, marami pa rin po ba ang mga apprehensions ninyo sa kasalukuyan? Alam niyo po yung na news at napabalita na nagtaasan po yung multa at saka yung posibilidad na kung paulit-ulit kayong mahuhuli, masuspinde at ma-revoke yung driver's license. Nagkaroon po ng positive na output dahil po napansin natin ngayon bumababa po yung numero ng mga dumadaan na hindi allowed sa EDSA bus carousel. At sa nakita natin numero po ay pababa po. So we are hoping na ang dahilan ng pagbaba ay dahil nga po dun sa pagtaas ng multa at saka yung posibilidad na masuspend or revoke yung driver's license. Yun ang dahilan. Hindi po yun dahil holiday ngayon at wala na po masyadong sasakyan sa daan. Okay, malinaw na po yan. Ano? Paano naman po ang inyong coordination sa local governments at MMDA para sa kabi-kabilang New Year's countdown mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na posibleng magdulot ng mabigat na trapiko? Yung pong coordination natin sa MMDA, kanina lang po kausap natin ang MMDA, tuloy-tuloy naman po yan, hindi naman po tayo tumitigil. Yung sa traffic
ang expected po na magkakaroon ng clogging yung mga yung mga secondary roads, no? Pero nandiyan naman po yung mabuhay lane ng MMDA, nababantayan po yan at tuloy-tuloy na pinapagamit. Clear po yung mga obstruction nila diyan. Ito po at tayo naman po sa CCOC, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabantay natin diyan sa EDSA bus carousel at sinisigurado po natin na yung mga gagamit, yung mga magi-stay dito sa Kamaynilaan at pupunta sa mga malls during the holidays, meron pa rin pong mga bus na masasakyan, lalo na po dyan sa EDSA bus carousel. Okay, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong bagong taon. Bagong taon po tayo. Sana po magtuloy-tuloy po yung health natin at ang hinihiling po natin sa DOTR, CCOC at sa na rin po, no, sa kagawaran ng departamento, hinihingi po natin na sana irespeto po natin ang batas trapiko. Alamin ang batas, sundin ang batas at i-observe natin na dapat kung ano po yung sinasabi ng batas, yun po ang ating gagawin. Para po ganon, safe po lagi ang ating paglalakbay sa anumang lansangan sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Charlie Del Rosario, ang Command and Control Operations Center Chief ng Department of Transportation.